Pip. Click. May nawawala na naman sa mga alaga nilang manok. At ang tanongin niya si tatay, ang sagot niya lamang ay hindi rin niya alam. Medyo hindi na nagugustuhan ni Erwin ang ikinikilos ni tatay niya store. Ang hinala kasi niya baka binibenta ni tatay yung mga alaga manok at hindi lang sinasabi sa kanya. Pero sa pagkakakilala ko, sa tatay niya ay parang malabo talagang mangyari yun. Baka naman, nananakawan na talaga tayo ng manok tuwing gabi. Kung man hindi agad pagkakahan si tatay, hindi ba nga mahal na mahal niya yung mga alaga niya? Imposibleng basta na lamang siyang magbenta. Hindi ko na rin talaga maintindihan si tatay, parang masyado na akong nahihiwagaan sa kanya sa mga nakarang araw. Maasahan si tatay sa pamaliit ng patinda ko. Pag-aasikaso ng taliman na napabayaan na ni tatay ng store. Nung isang beses, napalayo ng kaunti sa bahay, nakasalubong ko si Manang Elisa. Nagtaka siya kung bakit hindi na raw ako nagtitinda. Niya ako nakikita. Niliwanag ko kay Manang Luisa ang sitwasyon. At nang mabanggit ko si tatay Nestor ay hindi ko maintindihan kung bakit parang bigla na lang nag-iba ang expression niya. Ingat ka sa kanya, ha? Wala sa akin yung Manang Luisa. Napapunot naman ang noo ko. Nang sandaling yon dahil seryosong-seryoso ang pagkakasabi ni Manang Luisa. Teka, bakit naman po ako nakiingat kay tatay Nestor ay wala naman po siyang ginagawang masasabi. Parang tunay na anak ko ang tuloy mo sa akin, Manang. Yung taong pagkakakilala ko kay Nestor, nagagawin siyang kilala. Pero iba na ang nakikita ko sa kanya. Hindi na siya ang dating Nestor na kilala mo, kaya binabalaan kita. Lumayong ka sa matanda niyo kung ayaw mo nalagay sa anak-anak ng buhay mo at ang sanggol na pagkakatuloy mo. Hanggang sa pagkakataon yun ay hindi ko pa rin maunawaan kasi Manang Luisa Papalo. Wala na kasi siyang mga sinabi bukod doon. Nang araw naging naman ang isipan ko ang mga sinabi. Dahil doon ay parang bigla na rin ako naging aware sa mga pinipilos ni tatay nito. Sinusundan ko siya ang tingin at pinagpamasdan kung anong kakaiba sa kanya. Pero tuwing umaga matapos niyang tumambay sa manunukan, palagi na siyang nakatulong sa kwartong tinutulugan niya. Akala ko noon ay dahil lamang yun ang katandaan niya kaya hinahayaan ko lang siya. Kaya ko naman kumilos na mag-isa papalik. Pero tuwing binibihin ko siya sa tanghali para kumain, hindi man lamang siya noon nakikinig. Sabi malalim ang tulog. Pagdating naman sa hapon din umakalat na ang ingay sa kapalaman noon lalabas ng kwarto kita. Pero hindi pa sumabay siya sa aming gawin ng maghapon. Nanaramit sa lumalis nang walang paa. Hanggang sa may isang gabi pa kami. Nakakaling sumakin. Nagagalaw ang sirili pero masyado lang mahindi ang sirili. Kaya ka rin siguro na sa kwarto namin. Kwarto nga palang yan papahilot ay wala pang pina. Ang kortina lang talaga ang pinakasabi mo. Pagay na ang ilaw pero may manang buwan sa labas. Ang tas ng noon ang kaya namin. Kaya sulit na iwanan na kabuka. Kaya ang papahilot nagpangako na makitang gumalaw ang kortina sa may pagkakalang na mamalik mata lamang ako. Hindi ako nagtagtapang bumangon. Kaya hirap na rin akong tumayo. Nang masigurado kung wala na niya.
habang natutulog. Na madalas nakatitig parang bigla na lamang ako nakaramdam ng pagkaila. Hindi naman ako nakaramdam ako pa lamang siyang Tik. Klik. Klik. Tik. May nawawala na naman sa mga alaga nilang manok. At ang tanongin niya si tatay, ang sagot niya lamang ay hindi rin niya alam. Medyo hindi na nagugustuhan ni Erwin ang ikinikilos ni tatay niya store. Ang hinala kasi niya baka binibenta ni tatay yung mga alaga manok at hindi lang sinasabi sa kanya. Pero sa pagkakakilala ko, sa tatay niya ay parang malabo talagang mangyari yun. Baka naman, nananakawan na talaga tayo ng manok tuwing nagulong. Ngunit talaga pagkakilala si tatay, eh hindi ba nga eh, mahal na mahal niya yung mga alaga niya? Imposibleng basta na lamang siyang magbenta. Hindi ko na rin talaga maintindihan si tatay, parang masyado na akong nahihiwagaan sa kanya. Maasahan